So kapag naka-auto, maglalaro sa kanya yung load switch dun sa tangke. So siya yung magpapatay buhay yan. Kapag naman naka-manual, so mapapagana natin siya dito sa mga button na yan. Stop start, ganun. Yo, what's up mga kapanetek? So meron tayong i-check na waterwork. So ang report sa atin ay walang kuryente at hindi gumagana yung water pump. Kaya i-check muna natin dito sa kanyang switch box kung okay yung mga fuse at may dumadaloy na kuryente. Ayan. Ayan, so nakakuha tayo ng 220 volts. Doon tayo sa baba. At dahil okay nga ang kuryente dun sa main, ay pupuntahan naman natin dun sa kanyang control panel. Ayan, so pupuntahan natin yung water pump kung may supply ng kuryente dun. Ayan mga idol, so nandito na tayo. At ayan, i-check na natin yung water pump natin. Ayan, so nandito na tayo at ito yung panel board. Isang taon na rin nga na nakalipas mula nang tinamaan ng kidlat yung dating naka-install na water pump controller na digital. Kaya nirewire natin siya into contactor type at ginamitan natin ang DOL starter. Ayan, pinasimple na lang natin. At hindi na rin nga na igaanong sinuklay yung mga wiring. Kasi nung panahong winawiring ito ay talagang rush na rush. At ayan, nung gumana, ay di observation. Ayun. Kaya hindi na napaganda yung wiring. Ayan, at gamit nga itong pangmalakasan nating tester na CT102 ng Sotec ay susukatin muna natin yung voltahe mula dun sa line side kung nakarating ng maayos yung kuryente mula dun sa pinaka-main niya. At dahil may kalayuan din talaga yung service wire papunta dito, ay talagang malaki ang chance na may putol o may kung ano nangyari sa mga service wire. At dahil nga nakakuha tayo ng 220 volts sa line side, ay hindi na tayo magtitrace ng napakahabang service wire around 200 meters at may mga nakasangit pa sa itaas ng puno. So mga idol, so palagay ko talaga nag-trip yung overload protection natin. Ayan. So sa hindi malamang dahilan, posibleng puwersado yung motor natin or humihingi na ng maintenance. So posibleng may damage na yung bearing, ganun. So tumataas na yung amperahe niya kumpara dun sa bagong install pa lang siya. Ayun. So nag-trip yung ating control. So active itong control na to, nirewire na natin ito nung nakaraan. Ayan, at so subukan natin. So, buhay mo natin yung breaker. So, naka-auto na to, naka-auto. At ito yung reset ng trip. Ayan. So, pansin nyo, lumapat. So, nag-trip siya talaga. At ang kukumpirmahin natin ay kung umaandar yung ating water pump doon. Yung control panel at dito naman yung source ng tubig. Ayan, so naririnig ko umuugong na. So hindi natin alam kung ugong na may problema o ugong na umaandar. Ayan, so lalapitan natin. Idol ay talagang umaandar na to. So ayun, ang naging problema lang talaga ay nag-trip. So maraming pwedeng dahilan ng pagtitrip. Pwedeng sa loose or kailangan na ng retightening doon sa ating main sa control panel natin and sa line side at sa load side. So i-retighten yung mga bolt. So yun, nagkukos din yun ng pag-trigger ng overload natin or posible talagang nakakaramdam na ng pagbabago yung water pump natin. Medyo matanda na rin kasi ito. So kailangan namomonitor natin ng clamp ammeter yung pagbabago ng amperahe. So ayun, para malaman natin kung tuwing kailan na natin kailangan maintenance, palitan ng bearing or i-overhaul o kailangan i-revarnish natin yung winding. So ayun, so ngayon paggaganain na muna natin to at i-reschedule ng maintenance. Ayun, so i-retighten na rin natin yung control panel dun sa taas. At habang nagre-retighten nga niya ako ay napansin ko na medyo nagra-rattle na itong ating magnetic contactor. So may tsansa at may pagkakataon na medyo gumagar-gar. So napakalaking tsansa na ito nagti-trigger ng loss connection papunta dun sa ating overload protection kaya nagti-trip. So iisama na rin natin to sa observation at
babalikan natin to pagkalipas ng ilang araw. At kung napapansin nyo ay napakalaki nitong control panel pero napakaunti na ng laman. So nirewire na namin to nung nakaraan kasi nga tinamaan ng kidlat yung naka-install na water pump controller na digital. Ayan. So ito lumang control panel to at tinira lang namin yung mismong contactor overload at nilagyan namin ng button. So ang wiring na ginawa natin dito ay DOL starter na nilagyan natin ng selector para sa manual at auto. So kapag naka-auto, ang magpapatay buhay lang sa kanya ay yung kanyang floater. At kapag naka-manual naman ay mapapagana natin ng maayos itong stop at start. Ayun. So ayun mga idol. Paki-follow at paki-subscribe na rin itong ating YouTube channel. So